Nang panahon din ngang yaon, ay nangaroon ang ilan na nagsipagsabi sa kanya tungkol sa mga Galileo na ang dugo ng mga ito'y inihalo ni Pilato sa mga hain nila. At siya'y sumagot at sinabi sa kanila, "Inaakala ba ninyo na ang mga Galileo ito ay higit ang pagkamakasalanan kaysa lahat ng mga Galileo dahil sa sila'y nakagbata ng mga bagay na ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi. Datapwat, malibang kayo'y mangagsisi, ay mga mamatay kayong lahat sa gayon ding paraan. O yaong 18 na nalagpakan ng buok sa silong at nangamatay, ay inaakala ba ninyo na sila'y lalong salarin kaysa lahat ng taong nangananahan sa Jerusalem? Sinasabi ko sa inyo, hindi. Datapwat malibang kayo'y mangagsisi, ay mga mamatay kayong lahat sa gayon ding paraan." At sinalita niya ang talinghagang ito. Isang tao ay may isang puno ng igos na natatanim sa kanyang ubasan, at siya'y naparoong humahanap ng bunga niyaon at walang nasumpungan. At sinabi niya sa nag-aalaga ng ubasan, "Narito, 3 taon nang pumaparito akong humahanap ng bunga sa puno ng igos na ito, at wala akong masumpungan. Putulin mo, bakit pa makasisikip sa lupa?" At pagsagot niya ay sinabi sa kanya, "Panginoon, pabayaan mo muna sa taong ito hanggang sa aking mahukayan sa palibot at malagyan ng pataba. At kung pagkatapos ay magbunga, ay mabuti. Datapwat kung hindi, ay puputulin mo." At siya'y nagtuturo sa mga sinagoga ng araw ng Sabat. At narito, ang isang babae na may espiritu ng sakit na may 18 taon na at totoong balungtot at hindi makaunat sa anumang paraan. At nang siya'y makita ni Jesus, ay kanyang tinawag siya at sinabi niya sa kanya, "Babae, kalag ka na sa iyong sakit." At ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanya, at pagdaka siya'y naunat at niluwalhati niya ang Diyos. At ang pinuno sa sinagoga dala ng kagalitan, sapagkat si Jesus ay nagpagaling ng Sabat, ay sumagot at sinabi sa karamihan, "May 6 na araw na ang mga tao'y dapat na magsigawa. Kaya sa mga araw na iyan ay magsiparito kayo at kayo'y pagagalingin, at huwag sa araw ng Sabat." Datapwat sinagot siya ng Panginoon at sinabi, "Kayong mga mapagpaimbabaw, hindi bagat kinakalaga ng bawat isa sa inyo sa Sabat ang kanyang bakang lalaki o ang kanyang asno sa sabsaban, at ito'y inilalabas upang painumin? At ang babaeng itong anak ni Abraham na tinalian ni Satanas, narito sa loob ng 18 taon, hindi ba dapat kalaga ng taling ito sa araw ng Sabat?" At samantalang sinasabi niya ang mga bagay na ito, ay nangapahiya ang lahat ng kanyang mga kaalip, at nangagagalak ang buong karamihan dahil sa lahat ng maluwalhating bagay na kanyang ginawa. Sinabi nga niya, "Sa ano tulad ang kaharian ng Diyos, at sa ano mo itutulad? Tulad sa isang budil ng mustasa na kinuha ng isang tao at inihagi sa kanyang sariling halamanan, at ito'y sumibol at naging isang punong kahoy, at humapon sa mga sanga nito ang mga ibon sa langit." At muling sinabi niya, "Sa ano ko itutulad ang kaharian ng Diyos? Tulad sa lebadura na kinuha ng isang babae at itinago sa 3 takal na arina, hanggang sa ito'y nalebadurahan lahat. At siya'y lumaon sa kanyang lakad sa mga bayan at mga nayon na nagtuturo at naglalakbay na tungo sa Jerusalem. At may isang nagsabi sa kanya, 'Panginoon, kakaunti baga ang mga liligtas?' At sinabi niya sa kanila, 'Magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Kung makatindig na ang puno ng sambahayan at mailapat na ang pinto, at magpasimula kayong magsitayo sa labas,
at mangagsitutok sa pintuan na mangagsasabi, Panginoon, buksan mo kami. At siya'y sasagot at sasabihin sa inyo, hindi ko kayo nakakikilala kung kayo'y taga saan. Kung magkagayoy, pasisimulan ninyong sabihin, nagsikain kami at nagsiinom sa harap mo at nagturo ka sa aming mga lansangan. At sasabihin niya, sinasabi ko sa inyo na hindi ko kayo nakakikilala kung kayo'y taga saan. Magsilayo kayo sa akin, kayong lahat na manggagawa ng kalikuan. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Kung makakita ninyo si Abraham at si Isaac at si Jacob at ang lahat ng mga propeta sa kaharian ng Diyos, at kayo'y palabasin. At sila'y nagsisipang galing sa silanganan at sa kaluluran at sa timugan at sa hilagaan at magsisiupo sa kaharian ng Diyos. At narito, may mga huling magiging una at may mga unang magiging huli. Nagsidating ng oras ding yaon ang ilang pariseo na nagsasabi sa kanya, lumabas ka at humayo ka dito sapagkat ibig kang patayin ni Herodes. At sinabi niya sa kanila, magsiparoon kayo at inyong sabihin sa sorang yaon, narito, nagpapalabas ako ng mga demonyo at nagpapagaling ngayon at bukas at ako'y magiging sakdal sa ikatlong araw. Gayon may kailangan ako'y yumaon sa aking lakad ngayon at bukas at sa makalawa, sapagkat hindi mangyayari na ang isang propeta ay mamatay sa labas ng Jerusalem. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinugo sa kanya, makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang sariling mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, at ayaw kayo. Narito, sa inyo'y iniwang walang anuman ang inyong bahay, at sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo ako makikita hanggang sa inyong sabihin, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon.